Alright, so ito yung malaking two-stroke natin guys. Binago na natin yung subframe last time, di ba? Dahil binago natin yung subframe, dati dito nakalagay yung radiator. Kung mapapansin nyo, obviously, wala nang radiator dyan. Yung radiator natin, andito na, oh. Tinago na namin. Nakakabit na yan sa motor. Ayan, oh. So, nag-in-house na lang kami ng radiator, gawa ni Poy Poy. Ang gagawin ko ngayon, etong water pump, lalagay natin dito sa gitna. Diyan natin ilalagay yung water pump. Tapos, i-layout natin yung radiator hose. Sobrang linis na ng motor, maliit na siya, compact na siya, mas komportable na siya ngayon kasi ni-revise nga natin yung chassis last time. Hopefully, matitino na takbo nito compared doon sa mga previous runs. Kompleto naman na to lahat. Ito na lang final piece. Pag natapos to, pwede na i-testing ulit. Let's go. So, eto plano ko guys. Kabit dito. Tapos dito yung routing ng bagong hose. Pasok dito. Nakaganon siya. Yan. Yan yung plano. So, kabit natin guys. Eto, pasok dito. Medyo matigas. Yan na guys. Naka-mount na siya dyan. Eto na lang ikakabit. Kabit natin. And then cable tie na lang to dito. Para tumibay. Wala na tong bracket para hindi maano sa vibration. Yan. Yan. Cable tie natin dito. Tibay na yan. Dito naman guys sa harap. Ito yon. Connect dito. Dito magko-connect. Alright, so eto guys, pina-welding ko kay Poy Poy ng bleed port para makapag-bleeding kami kasi eto na yung highest point niya. Alright, so eto na guys, natapos na namin yung sa radiator and all. Nakabit na namin lahat. Eto, pakita ko sa inyo.